Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapana-panabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagsusulat na ito. Ilang beses ko nang sinubukang humawak ng ballpen o humarap sa keyboard, pero tila laging bumabara ang mga salita sa lalamunan ko. Siguro dahil ang katotohanang hawak ko ay parang isang matalim na bubog. Habang pilit ko itong itinatago sa loob ng aking palad, lalo lang itong bumaon at nagpapadugo sa aking pagkatao. Tawagin mo na lang akong Samantha. Nandito ako ngayon sa Iloilo, sa isang bayang tahimik kong titingnan. Pero sa loob ng aming bahay ay may isang bagyong hindi humuhupa. Mayroon akong isang anak, si Marco. 18 taong gulang na siya, isang matalinong bata, mapagmahal at puno ng pangarap. Siya ang sentro ng mundo ko. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang kanyang mga mata, hindi pagmamalaki ang nararamdaman ko, kundi matinding takot. Takot na balang araw, makita niya ang madilim na anino sa likod ng kanyang pagkatao na ilang dekada ko nang pilit na ikinukubli. Nagsimula ang lahat noong kabataan ko rito rin sa Iloilo. Hindi kami mayaman, pero sapat lang para makaraos. Noong mga panahon na yon, nakilala ko si Patrick. Si Patrick ang tipikal na lalaking titingalain mo. Gwapo, matipuno, at parang laging may sagot sa lahat ng problema. Naging magkasintahan kami. At sa loob ng ilang taon, akala ko siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Pero may isang bagay kay Patrick na hindi ko agad nakita. Sa likod ng kanyang mga ngiti ay may isang ugaling mapanira. Seloso siya, Ate J. Sobrang seloso na halos hindi na ako makahinga. At ang masakit pa rito, ang selos na yon ay nauwi sa isang gabi na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Isang gabi na bumasag sa lahat ng pangarap ko at nag-iwan ng isang pilat na hindi na kailanman maghihilom. Pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang lahat. Iniwan ko si Patrick. Tumakas ako. Akala ko, sapat na ang lumayo para makalimot. Pero makalipas ang ilang linggo, naramdaman ko ang kakaiba sa katawan ko. Ang bawat umaga ay puno ng pagduwal at ang bawat gabi ay puno ng luha. Buntis ako. Doon pumasok sa buhay ko si Ariel. Si Ariel ang kababata ko na laging nandoon para sa akin. Nang malaman niya ang nangyari, hindi siya nag-atubili. Inalok niya akong pakasalan at panagutan ang batang hindi naman sa kanya. Samantha, sabi niya noon habang hawak ang nanginginig kong mga kamay. Hindi ko hahayaang lumaking walang ama ang anak mo. Ituturing ko siyang akin. Hinding-hindi niya malalaman ang totoo. Sa loob ng 18 taon, si Ariel ang kinilalang ama ni Marco. Naging mabuting asawa si Ariel at naging huwarang ama siya. Pero habang lumalaki si Marco, unti-unti siyang nagbabago. Ang kanyang mga kilos, ang kanyang pananalita, at maging ang hugis ng kanyang mukha ay tila isang malupit na paalala ng lalaking pilit kong kinalimutan. Kamukhang kamukha niya si Patrick. At ang mas nakakabahala, Ate J, nitong mga nakaraang buwan, naging mausisa si Marco tungkol sa kanyang pinagmulan. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga lumang litrato, tungkol sa mga kwento ng kabataan namin ni Ariel na tila ba hindi nagtutugma sa kanyang isipan. Isang gabi, habang naglilinis ako ng bodega, nakita ko si Marco na may hawak na isang lumang kahon. Isang kahon na matagal ko nang itinago sa pinakasulok ng aming bahay. Ang kahon na naglalaman ng mga sulat at alaala ni Patrick. Napatigil ako.
Ang pintig ng puso ko ay parang tambol na naririnig ko hanggang sa aking mga tainga. Napatingin si Marco sa akin at ang tanong niya ay tila isang parusa. Ma, sino si Patrick? At bakit may mga sulat siya rito na nakapangalan sa'yo? At bakit parang binabanggit niya na may regalo siyang iniwan na hinding-hindi mo matatakasan? Nanlamig ang buong katawan ko, Ate Jay. Hindi ako makasagot. Paano ko sasabihin sa anak ko na ang lalaking itinuturing niyang bayani ay hindi niya tunay na ama? At paano ko sasabihin sa kanya na ang tunay niyang ama ay ang taong pinakakinamumuhian ko sa buong mundo? Ang relasyon namin ni Marco na dati ay puno ng tawanan, ngayon ay puno na ng katahimikan at paghihinala. Ramdam ko na lumalayo ang loob niya sa akin. At ang mas malala, si Ariel, napapansin ko na ring napapagod na sa pagtatago ng sikretong ito. Tumitig sa akin si Marco. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pagtataka na unti-unting napapalitan ng hinala. Ang kamay niyang humahawak sa lumang kahon ay tila nanginginig din. Kapansin-pansin ang tensyong bumabalot sa aming dalawa sa loob ng madilim at maalikabok na bodega. Ma, bakit hindi ka makapagsalita? Muling tanong niya. Ang boses niya ay mas mababa na ngayon, mas seryoso. Sino si Patrick? At bakit? Bakit parang pamilyar ang mukha niya sa mga lumang litratong ito? Napalunok ako. Ang tuyot kong lalamunan ay tila tinutusok ng libu-libong tinik. Marco, anak, luma na yan. Mga gamit niya noong dalaga pa ako. Hindi na mahalaga yan. Pilit kong pag-iwas habang sinusubukang kunin ang kahon sa kanyang mga kamay. Pero mabilis niyang inilayo ito. Hindi mahalaga. Ma, tignan mo itong sulat. Ang petsa nito, ilang buwan lang bago ako ipanganak. Sinusulatan ka niya. Nagmamakaawa siyang mag-usap kayo tungkol sa bunga ng pagsasama ninyo. Ano ang ibig sabihin nito? Sa sandaling iyon, pumasok si Ariel sa bodega. Nakita niya ang eksena. Ako na halos maiyak na sa takot. At si Marco na may hawak na ebidensya ng nakaraan na pilit naming ibinaon sa limot. Nakita ko ang pagdaan ng kaba sa mga mata ni Ariel, pero agad niya itong itinago sa likod ng kanyang pagiging mahinahon. Marco, gabi na. Bitawan mo na yan at magpahinga na tayo, sabi ni Ariel. Ang boses niya ay matatag, pero may pakiusap. Papa, kilala mo ba ang lalaking ito? Hinarap ni Marco si Ariel. Ipinapakita ang isang kupas na larawan ni Patrick. Sabi ni Mama, wala lang ito. Pero bakit parang may itinatago kayo sa akin? Nagkatinginan kami ni Ariel. Iyon ang tingin na puno ng bigat. Ang tingin ng dalawang taong pagod na sa pagpasan ng isang kasinungalingan. Anak, ang mahalaga ay nandito kami para sa iyo. Ako ang tatay mo, di ba? Iyon ang totoo. Sagot ni Ariel, pero naramdaman ko ang panginginig sa dulo ng kanyang boses. Hindi na kontento si Marco. Padabog niyang ibinaba ang kahon at lumabas ng bodega nang hindi man lang kami nililingon. Naririnig ko ang malakas na pagsara ng pinto ng kanyang silid. Naiwan kaming mag-asawa sa gitna ng alikabok. Kapwa hindi alam kung paano muling bubuuin ang pamilyang unti-unti nang nagkakagulo. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame habang umaalingaw-ngaw sa pandinig ko ang boses ni Patrick mula sa nakaraan. Hindi mo ako matatakasan, Samantha. Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo ang bahagi ko. Isang sumpa na tila natutupad na ngayon sa pamamagitan ni Marco. Kinabukasan, maagang umalis si Marco nang hindi man lang nag-aalmusal. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot ang kanyang cellphone. Ang kaba sa dibdib ko ay lalong lumalala. Pumunta ako sa bayan, nagbabaka sakaling makita ko siya sa mga tambayan niya. Pero ang nakita ko ay ang taong huling inaasahan kong muling masisilayan. Sa isang maliit na karinderya sa tapat ng plaza, nakita ko ang isang lalaking may katandaan na. Pero ang tindig at ang paraan ng paglingon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Si Patrick. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Anong ginagawa niya rito sa Iloilo? Pagkatapos ng halos 2 dekada, bakit ngayon pa siya nagpakita? At ang mas nakakatakot,
Nakita ko siyang may kausap sa kanyang cellphone at ang tingin niya ay nakapako sa direksyon ng paaralan ni Marco. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang poste. Habol ang hininga. Hindi ito maaari. Kung nalaman na ni Patrick kung nasaan kami, hindi lang ang relasyon namin ni Marco ang masisira. Ang buong buhay na binuo namin ni Ariel ay guguho sa isang iglap. Dali-dali akong umuwi at ibinalita kay Ariel ang nakita ko. Ariel, bumalik siya. Nandito si Patrick sa bayan. Sigaw ko habang umiiyak. Napaupo si Ariel sa sofa, sapo ang kanyang ulo. Alam ko, Samantha, nakita ko rin siya kanina sa palengke. At ang mas masama, nakita ko siyang kinakausap si Marco. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Anong sabi mo? Kinakausap niya ang anak ko? Ariel, bakit hindi mo pinigilan? Paano ko pipigilan? Hindi ako pwedeng gumawa ng eksena sa harap ni Marco nang hindi ko na ipapaliwanag ang lahat. Nakita ko silang nagtatawanan, Samantha. Mukhang nagpakilala na siya bilang isang lumang kaibigan ng pamilya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Agad akong pumasok sa kwarto ni Marco at hinalughog ang kanyang mga gamit. Doon, sa ilalim ng kanyang unan, nakita ko ang isang piraso ng papel. May nakasulat na numero ng telepono at isang maikling mensahe. Marami pa akong ikukwento sa iyo tungkol sa tunay mong pinagmulan. Magkita tayo bukas sa may pantalan. Tito P. Doon ko napagtanto na huli na ang lahat. Nahanap na ng nakaraan ang daan patungo sa kasalukuyan. At ang katotohanang pilit kong itinago ay hindi na lang basta sisira sa relasyon namin ni Marco. Maaari itong maging dahilan para tuluyan siyang mawala sa akin. Nang gabing iyon, umuwi si Marco na may ibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapang-asar, isang ngiting punong-puno ng mga tanong na alam kong hindi ko na kayang iwasan. Mapa, tawag niya sa amin habang nasa hapagkainan kami. May nakilala akong bagong kaibigan kanina. Sabi niya, marami daw siyang alam tungkol sa inyo noong kabataan ninyo. Bakit hindi niyo nabanggit na may kaibigan pala kayong nagngangalang Patrick na galing din pala rito? Nabitawan ko ang kutsarang hawak ko. Ang tunog ng bakal sa pinggan ay tila isang babala. Anak, huwag kang lalapit sa taong yan. Hindi mo siya kilala. Pilit na babala ni Ariel. Bakit pa? Mukha naman siyang mabait. At ang nakakapagtaka, sabi niya, may utang daw kayo sa kanya. Isang utang na dapat na raw bayaran ngayon. Tumingin si Marco ng diretso sa aking mga mata. Ma, ano ang utang na sinasabi niya? Ang bawat salitang binitawan ni Marco ay parang isang matalim na balaraw na tumatagos sa puso ko. Ang utang na sinasabi ni Patrick ay walang iba kundi ang buhay ni Marco. Ang katotohanang siya ang biological father nito. Hindi ko na kayang itago ang emosyon ko. Humagulgol na ako sa gitna ng hapagkainan. Anak, makinig ka. Pakiusap ko habang nanginginig ang buong katawan. Ang lalaking iyon, hindi siya ang iniisip mo. Mapanganib siya, Marco. Lumayo ka sa kanya. Ngunit tumayo si Marco, puno ng galit at pagkadismaya. Laging yan ang sinasabi niyo. Huwag lalapit, huwag magtatanong. Pero bakit siya? May mga litrato niyo. Bakit siya alam ang birthmark ko sa balikat kahit hindi ko pa ipinapakita? Ma, sabihin mo ang totoo. Sino ba talaga si Patrick sa buhay niyo? Sa gitna ng sigawan, biglang bumukas ang pinto ng aming bahay. Doon, nakatayo si Patrick, may daladalang mapang-asar na ngiti. Mukhang mainit ang usapan dito, ah? Sabi niya habang dahan-dahang pumasok. Hindi mo ba itutuloy ang kwento, Samantha? O gusto mo ako na ang magtapos para sa iyo? Agad na humarang si Ariel sa harap namin. Umalis ka rito, Patrick. Wala kang puwang sa pamilyang ito. Tumawa ng malakas si Patrick. Pamilya. Ariel, alam nating dalawa kung kaninong dugo ang nananalaytay sa batang yan. 18 taon mo siyang ninakaw sa akin, Samantha. Ngayong alam na ni Marco ang isang bahagi ng kwento, wala na kayong magagawa. Lumingon si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil. Totoo ba?
Siya ba ang tunay kong tatay? Hindi ako makapagsalita. Ang tanging nagawa ko lang ay tumango habang umaagos ang luha. Ang katahimikang sumunod ay mas masakit pa sa anumang sampal. Tumingin si Marco kay Ariel, ang lalaking nag-aruga at nagmahal sa kanya. At pagkatapos ay kay Patrick, ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay pero sumira sa amin. Lumayas kayo, mahinang sabi ni Marco. Lahat kayo. Niloko niyo ako sa loob ng 18 taon. Sa huli, pinili ni Marco na lumayo muna sa amin. Hindi siya sumama kay Patrick dahil naintindihan niya rin ang kasamaan ng pagkatao nito. Pero hindi rin siya agad nakabalik sa amin ni Ariel. Ang sugat ng kasinungalingan ay masyadong malalim para agad na maghilom. Ang katotohanang itinago ko ay tuluyan ng bumasag sa aming masayang tahanan. Ngayon, naghihintay na lamang ako sa araw na mapatawad niya ako. Habang pinagsisisihan ang bawat sandaling, hindi ko naging lakas ang pagsasabi ng totoo. At mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento. Iyan ang mabigat at madamdaming kwento ni Samantha, isang ina na nabilanggo sa sarili niyang mga lihim sa hangaring protektahan ang kanyang anak. Ngunit sa huli ay katotohanan pa rin ang nanaig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat emosyong ating pinagdaanan ngayong araw. Sana ay may napulot kayong aral na ang pag-ibig, gaano man kadalisay, ay hindi dapat itayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral at aliw. Muli, ako ang inyong Ate Jay, nagpapasalamat at nagpapaalala. Ang bawat confession ay may dalang aral at ang bawat aral ay may dalang pag-asa. Maraming salamat mga ka-confess. Paalam.